Salamat, Sister Joseph, doon sa napakagandang awit na yun. Napaka-comforting and inspiring message. God is near. Okay? Kaya hindi ka na dapat maging unfaithful o magkamali or mahirapan because God is always near. Okay? So, ngayon pong umaga sa atin pong pag-aaral ulit ng salita ng Panginoon, meron po tayo ulit bagong tema ngayong November. Ano po na tatandaan po natin at nagbibigay din sa atin ng excitement yung bawat theme natin every month. Ano po, sapagkat it's all designed for us to grow. Ano po? Para mas makilala natin, mas maging matatag po ang ating pananampalataya, mas makilala natin ang Panginoon. So, ngayon po umaga, pag-uusapan po natin for this month, we are witnesses of Christ. Tayo po ay mga saksi ng Panginoong Jesucristo. At noong June, kung inyong maalala, ay ating pinag-aralan yung faithfulness ng Panginoon. Ngayon naman ay pagiging saksi. Ang theme kasi ng ating anniversary ay Witnesses of God's Faithfulness. So, paano ba magiging saksi? So, atin na pong buksan ang ating mga Bibles sa 1 John chapter 4, verses 1 to 4. 1 John chapter 1, 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Hinihiling ko po ang bawat isa na magsitimbig at basahin natin ito na ang sagot-sagutan. Okay. 1 John chapter 1, verses 1 to 4. Ang sabi po sa verse 1, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched, this we proclaim concerning the word of life. The light of fear we have seen and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. We proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this knowing our joy in you. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa patuloy na inyong pagtuturo sa amin. Salamat sa paggamit mo sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod para ibahagi ang inyong salita. Sa umagang ito sa aming bagong tema na pag-aaralan ngayon buong buwan na ito, tulungan mo kami na makita ang kahalagahan ng pagiging saksi. Makita namin ang dahilan bakit kami ang inyong pinili sa kabila ng marami kang pwedeng piliin na mas karapat-dapat. Nawa Panginoon, ma-absorb namin yun at sa pamagitan ng inyong pong biyaya ay amin pong gampanan ang pagkakapili mo ito sa bawat sa amin. Samahan mo kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makapunta po kayong lahat. Kahapon ng umaga at saka kaninang umaga, may natanggap akong mensahe from my cellphone habang ako ay nakahiga. At ito ang mensahe na aking natanggap. Babala, huwag ibigay ang personal na impormasyon sa text o email mula sa mga hindi kilalang number or email address, maging ligtas at huwag maging biktima ng scam. Ilang beses na kayo send na ng NTC nito, National Telecommunication Company. Lagi yan, minsan nga 3 times a day pa sinesend yan. Minsan nakakagulat, akala mo kung ano yun, parang may tumutunog na yun. At alam niyo ba, nung panahon ng pandemic, napagsilosan pa yung sa NTC. Sino ba yung NTC na yan? Text ng text sa'yo. Di ba? Na-experience, narinig niyo na ba yun? Pero bakit nag-sesend ng mga ganito? Ang NTC. Bakit tayo binibigyan ng babala? Bakit tayo pinapaalalahanan na huwag tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon tungkol sa atin through text, para hindi tayo maging biktima. Kasi maraming mga manloloko, di ba? Maraming mandaraya sa panahon natin ngayon. At alam niyo, kung inyong maobserbahan, sa paglipas ng panahon, parami sila ng parami. Kahit na maraming mga nagbibigay ng mga warning, parami ng parami at pagaling ng pagaling ang style. Meron yung
dapat sinave ko pala yun. Pero lagi kong ini-erase lagi. Merong isa na style na may nag-text sa akin, hindi ko alam ang number, sabi niya, pwede po bang pakibalik na nung sinend ko sa inyo na Gcash, na 500, nagkamali po ako. Kasi yun po ay para sa gamot ng aking mga magulang. Nasanda na kayo ng gano'n? May Bisaya pa. So, nasendan ako ng 4 na beses doon. So, kung ikaw, hindi mo alam yung mga ganong scheme, at ganong scam, ay maisan na maloloko. At gusto nyo ba yun? Na kayo ay naloloko, nadadaya? Galing tayo doon, di ba? At kaya nga may mga ganitong paalala. Sapagkat marahil itong mga to, at marami na rin siguro nagreklamo ng mga mandaraya. At alam nyo, ngayong umaga mga kapatid, ang nais ko pong makita natin sa ating pong pag-aaralan, hindi lamang sa through text, makakita tayo ng mga mandaraya, hindi lamang sa kalsada, hindi lamang sa kung ano mang lugar. Even in religious groups, religious practices, religious teachings, ay meron pong mga mandaraya. Kaya kung hindi po tayo mag-aaral ng maigi ng salita ng Panginoon, I'm sorry to say this, but you will be deceived. Sabi ko po sa inyo. Kung hindi po tayo mag-quiet time, hindi po tayo makikinig ng salita ng Panginoon at hindi natin ito susundin. Yun po ang mga number 1 na target ng kalaban, ni Satan. Yung mga tamad mag-aral ng Word of God. Yung mga tamad sumimba. Yun ang mga madalas nadadaya. Bakit ito po sinabi yan? Sapagkat, sabi po sa Matthew chapter 24, verses 4 and 5. Basahin nga po natin. Ready? Start. Jesus answered, watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming, I am the Messiah, and I will deceive you. Okay, alam niyo po, sa muling pagbabalik ng Panginoon, magkakaroon po ng matinding pandaraya, great deception. At may maglalabasan na magsasabi na ako ang tagapagligtas. Ako na ang matagal ninyong hinihintay. And I'm sure dito sa Pilipinas, nabalitaan nyo, yung mga last month, na meron tayong bagong tagapagligtas, na taga Mindanao. Diba? Si Senyor. Diba? So, okay lang yun eh. Kung para sa akin, matatanggap ko yung may mga lumabas na akong tagapagligtas. Ang hindi ko matanggap, ang daming sumusunod. At mga edukadong tao. Di ba? Ang mga sumusunod, ang nagdidesisyon na sumunod. Kasi nga, sabi po sa Biblia, time will come. Sabi ng Panginoon Kristo, watch out that no one deceives you. For many, marami pang darating, mga kapatid. Kaya pagka meron ulit na kayong narinig, nabalitaan sa TV, nagsasabi siya tagapagligtas, sana maalala nyo to. Okay? Kung may makausap kayo, nagsabi na, alam mo bang ako tagapagligtas? Alam na dapat. Alam na dapat natin kung anong magiging reaction po natin. Kasi, ang sabi dito, many will be deceived. At again, kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, most often than that, madidisig ka. Madadaya ka. Maliligaw ka. Pagdududahan mo kung ano yung salita ng Panginoon na naituro sa atin. Pagdududahan mo yung iyong matagal na pinangahawakan na paniniwala kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? At sabi pa po dito sa Matthew chapter 24 verses 10 to 12, at that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other, and many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Marami ang manlalanig sa kanilang pananampalataya. Sa tindi ng kasamaan, sa tindi ng pandaraya na mangyayari. Ito po ay mga tanda na malapit nang bumalik ang Panginoon. Ngayong umaga mga kapatid,
Sa palagay nyo, nakikita na ba natin ito? Nakikita na natin ito. Nasasaksihan na natin ito. No? Marami na akong nakausap, marami na akong narinig, na umalis na sila sa faith. Nagpalit na sila ng kanilang pananampalataya sapagkat sila ay nadaya. Ang panalangin ko po ngayong umaga, wala ni sa atin ngayon. No? Sa lugar na ito. No? Na one day ay mababalitaan natin na, Pastor, hindi na po ako magsisimba kasi nakita ko na yung tinuturo nyo ay taliwas. No? Doon sa tinuro sa akin na bago. Diba? Sana po, huwag yung pakinggan itong tinuturo natin dahil ako ang nagtuturo. Kundi pakinggan natin, pag-aralan natin sapagkat ito po ang salita ng Panginoon. Okay? At dahil sa ito po ang salita ng Panginoon, ito po ay totoo at ito po ay mangyayari. Okay? So, maraming manloloko po ngayon, no? Lalo na sa ating pong pananampalataya, lalo na sa katuruan ng Panginoon. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." Ito po ang dahilan kung bakit lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay inatasan niya, no, na maging saksi. Okay? Sapagkat talamak nga, napakarami nga, kabi-kabila, kahit saan ka pumunta, maraming mga false teachers. Marami ang mga mandaraya. At tayo, mga kapatid, no, sana ang isa sa maisip natin as we study the Word of God, as we keep on following the Lord, nawa ang maisip natin ngayong umaga, hindi lamang tayo maging observers, no? Hindi lamang tayo maging passive, no? Hindi lang halimbawa sa office, sa community or sa school may nag-express ng kakaibang paniniwala. Sana hindi lang tayo magsabi na, okay. Sige, I respect your belief. That's it. No? Kasi marami sa atin, ganun lang I respect your belief. Wala na. Hindi mo na sasabihin yung sa'yo. I remember my teacher dun sa seminary, siya ay kumuha ng management course para matuto siya kung paano yung mag-manage ng group. At dun sa kanyang isa sa mga subjects na pag-usapan nila ang evolution. No? So, may exam, may finals. So, pagka hindi yung pinag-aralan nila isinagot niya, babagsak siya. So, ganito ang ginawa niya. Sabi niya, parang 2 pages ng yellow paper ang doon niya isusulat yung kanya sagot. Ginawa niya 3 pages. Sabi niya, this is the answer that you want. So, sinulat niya, yung sa evolution. But this is my belief. Yun yung isang page. Sabi ng teacher niya, sana hindi ka na dito pumasok. Sakit mo sa ulong estudyante. Diba? Pero that's it. That's how we defend our faith. Diba? Sabihin natin kung ano yung pinapaniwalaan natin. Huwag lang tayong tumango ng tumango. Kasi alam niyo, pag tumango tayo ng tumango, ang ibig sabihin nun, nag-a-agree tayo sa belief nila at nagiging strong. Lalo, yung kanilang paniniwala na yung kanilang pinapaniwalaan ay tama. No? Kita mo ito, Baptisto. Nag-aaral ng Bible pero agree siya sa akin. Di ba? Nakuha niyo po ako? So, pero tandaan natin po ito mga kapatid. We can tell, no, our beliefs in a nice way. Gently. Hindi yung parang anong tawag dito? Parang ikaw ang magaling. Ikaw lang ang magaling. Ikaw lang ang banal. No? We can tell our beliefs. No? We can tell what the Bible teaches. Gently. Okay? So mga kapatid ngayong umaga, no? Dito sa Metro Manila, marami kayong iba-ibang paniniwala ang maririnig. No? Maraming mga tao kayo na makakausap.
na may kakaiba, no, na paniniwala sa Panginoong Hesukristo, sa kanyang salita. Kaya mga kapatid, my challenge to each one, let us be a witness. No? Ipatotoo natin kung ano ang nakita natin sa salita ng Panginoon. Ano yung kanyang itinuturo sa atin? Ano yung gusto niya na ipahayag natin, no, sa mga tao? Huwag tayong maging passive. No? Huwag po tayong mga kapatid na manahimik. Huwag tayong magbingi-bingihan at huwag tayong magbulag-bulagan. Okay? Again, we can make a stand, no, gently. Kasi minsan, kaya ayaw nating i-defend kung ano yung paniniwala natin. Baka mag-away tayo eh. No? Baka masira ang relationship. Diba? As I've said, hindi na sabi ng Bible, you can rebuke. No? You can make a stand gently. At kung sakaling hindi mo alam kung paano yun, ipag-pray mo parati. Lord, please help me to make a stand. Okay? So, ang witness daw, according sa dictionary, the one who has seen and heard something, one who tells nothing less than the truth and nothing more either. No? So, ang isang saksi, no, ay isang tao na nakakita, nakarinig. No? Kumbaga, first-hand information ng isang bagay. At siya ay magsasalita. No? Ang ipapatotoo niya lang ay totoo. No? Walang kulang, no? Walang sobra. Okay? Minsan, pagka nagsasabi tayo, sobra eh. Butiki lang yung nakita natin, pero ang kwento natin, buhaya eh. Di ba? Bulate lang yung narinig natin, nakita natin, pero sawa ang kwento natin. No? Meron pong isang member doon sa tab, no? Sabi niya, may mga lalaki na sumugod sa akin, no? Nadapa ako. No? Tinulak nila ako. So, tinanong ko siya, ilan yung lalaki na tumulak sa'yo? Tsaka saan banda? Sabi niya, doon sa lugar. Sabi ko, walang tao doon lagi. Dumadaan ako doon. No? Tapos, tinulak niya ako. Sigurado ka? Tinulak ka? Tapos, sabi niya, hindi po natalisod talaga ako eh. So, kung papaniwalaan mo agad yung kwento, no? Kung hindi ka magtatanong-tanong muna, maano ka talaga, may stress ka din. Diba? Magagalit ka din. No? Kasi kung totoo yun, susugod ka din. Bakit tinulak yung tao ito? Diba? So mga kapatid, ngayon pong maga, ito po ang, according sa dictionary, ito po ang kahulugan ng witness. No, mamaya makikita natin ang biblical meaning ng witness, no, o ng saksi. So, pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong maga, the genuine witnesses. Bakit ko po sinabing genuine witnesses? Sapagkat maraming false, fake witnesses. Di ba? Maraming mga nababayaran ngayon. Diba? Narinig siguro natin last month, yung yung isang government official, no, na sinabi yung corruption sa saan nga ba yun? Sa mga lisensya sa DOTR. Pero after few days, ano sabi niya? Hindi pala yun ang hindi pala yun ang gusto kong sabihin. Binabawi, nag-backtrack siya. So hindi mo na ngayon alam kung ano ang totoo. No? Kung yung nauna ng statement or yung ngayong statement. At kung may bago pa siyang statement na sasabihin, hindi mo na alam kung totoo yun o hindi. Dito po mga kapatid, sa atin pong pamumuhay bilang tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Nung inatasan niya ang bawat isa sa atin to be a witness, no? Hindi niya sinabi sa atin that we will be fake witnesses, but genuine witnesses. Mga totoo na saksi. Mga saksi na hindi nababayaran. No? Mga saksi na hindi pa bago-bago ang mga statements. No? Simula nung naligtas tayo, hanggang sa oras na ito, hanggang sa tayo po ay kunin na ng Panginoon, nawa iisa lang, no, ang turo na ibabahagi natin, isa lang ang pamumuhay na ipapakita natin sa bawat isa. Genuine witnesses.
meron pong 4 na paglalarawan si Juan na makikita natin. Buhat po doon sa ating mga talata na binasa kanina. 4 na paglalarawan sa totoo na mga saksi. At ngayong umaga, ang aking pong panalangin sa bawat isa sa atin. Atin pong ikumpara kung paano tayo maging saksi. At sa biyaya ng Panginoon, ito pong 4 na descriptions na ito ay makita nawa sa bawat isa sa atin. Okay? Ang una po, ang unang description ng isang genuine witness, he has a personal connection with the Lord. Okay? Meron siyang tamang relationship, no? Ugnayan sa atin pong Panginoon. Ang sabi po ni John, that which was from the beginning, which we have heard, we have seen, we have touched. This we proclaim concerning the word of life. The life appeared, we have seen it, testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. And then, ang sabi dito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us, and our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ito po ay aming narinig. No? Sabi ni Juan, narinig ko to, nakita ko to, no? Nahawakan ko to. So, kumbaga ay credible na witness talaga siya. Genuine witness siya kasi nakita niya first hand ang Panginoong Jesucristo. Itong kanyang ituturo no, ay first hand. No? Hindi ito galing sa kwento ng iba. Hindi ito galing sa opinion ng ibang mga tao. Kundi ito mismo, personal niya na naranasan. Na nagsabi niya, and our fellowship is with the Father and with His Son. The word fellowship here means relationship. No? I have a relationship with the Father and the Son. Kasi mga kapatid, ngayong umaga, wala kang papatotohanan kung wala kang karanasan sa Panginoong Jesucristo. Diba? Parang, ito madalas kong ginagamit na illustration. Sa mga dalaga dito, mag-aasawa, siyempre, prayer nyo ay magkaroon din kayo ng family someday. Karoon kayo ng mga anak. At kung sakaling kayo ay magkaroon na ng baby, mabuntis, kanino kayo hihingi ng advice? Kung paano mapapanatili no, na malusog yung baby sa inyong tiyan. Diba? Sa asawa nyo? Kay pastor? Pastor, paano ko ba ito, yung maalagaan mo? Hindi. Kahit na meron akong opinion, pero hindi credible. Di ba? Mas hihingi kayo ng tulong, una, sa nanay nyo, o kaya sa mga babae na na-experience na yung panganak. Kasi mas credible sila. Dahil naranasan nila. No? Na ramdaman nila yung sakit, no? Yung hirap, at yung joy, yung kagalakan pagka nakita na yung baby. Di po ba? Sa atin pong pagiging saksi, no? Para maging totoo, malaman natin na tayo po ay totoong saksi. Dapat naranasan po natin ang Panginoon. Dapat may relationship tayo, may connection tayo sa atin po Panginoon. Wala po tayong ikikwento, wala tayong sasabihin. Wala tayong sasaksihan kung hindi pa natin naranasan ang pagliligtas ng Panginoon sa bawat isa. Kaya ngayong umaga, kung na-experience nyo na ito, no? Kung tinanggap nyo si Jesus bilang sarili niyong tagapagligtas, then you are a genuine witness. Okay? Kung tinanggap nyo na si Jesus, sana huwag kayong manahimik. Huwag kayong magbingi-bingihan. No? Nilagay kayo ng Panginoon sa kung nasan man kayo ngayon for a purpose. Hindi yan aksidente. No? Hindi dahil sa mahirap ang buhay kaya kayo napapunta dito sa Maynila. O kaya tayo napapunta sa kung saan man tayo nakarating o pupunta. Hindi aksidente na mamimit natin ang iba-ibang klaseng mga tao. There is a purpose.
tayo na mga tumanggap sa Panginoon, tayo na mga sumusunod sa Kanya. We are a genuine witness. May na-witness na ba kayo? Sana, starting today, pag-pray natin, Lord, sana makapag-share ako ng gospel. May paalam ko sa mga tao na kapalibot sa akin that only Jesus can save our souls. That only Jesus can satisfy our souls. Yan po kailangan ng mga tao. Sa daming mandaraya ngayon, sa daming mga tao na naloloko, naliligaw ng landas, our lives is the best witness. Our words ang kailangan nila. Kung pagbabalik na rin natin ang sitwasyon, tayo ang naliligaw ng landas. At hindi sinasabi sa atin, nung nakakaalam ng daan, yung daan, ano pong mararamdaman natin? O kaya ikaw ay may sakit, tapos yung mga loved ones mo, alam ang gamot, pwera lang ikaw, anong mararamdaman? We are a witness. Hindi ka lamang witness na magsasalita. Nasa atin yung cure. Binigay sa atin ng Panginoon yung cure para magbago ang buhay ng mga tao. Of course, hindi tayo magbabago ng buhay ng mga tao. But the message that we have, the Lord Jesus Christ that we have. Kaya mga kapatid, ibigay natin yung cure. Salamat sa Panginoon, may mga taong naglakas ng loob to give the cure to us. To give the cure to me. Kasi kung hindi naglakas ng loob yung mga yun, walang magpipreach ngayon. Or iba. Iba yung magpipreach ngayon. Hindi pogi. Hindi. Joke. Kasi nakakulog na kayo. Anyway, salamat sa Panginoon, sapagkat may naglakas ng loob. Merong nag-travel ng malayo. Merong nagsakripisyo ng lakas niya, ng oras niya, ng finances niya to reach us out. Para ipakita na, para magpatotoo tungkol sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin ipagkait. In fact, hindi na natin kailangan lumayo. Yun nga, sabi ko baka na isang di pa lang yung nangangailangan ng kaligtasan. Sasabihin mo na lang. Tandaan natin, it's not our role to convert people. What our role is to share, to tell them the good news, to be a witness to them. Okay? So, yun po ang una na gusto kong makita natin na description ng genuine witness. Dapat magkaroon siya ng personal connection or personal relationship with the Lord Jesus Christ. And if you have a personal relationship with the Lord this morning, you are a genuine witness. Ang pangalawa na description, hindi lamang personal connection but positive change in your life. Dapat may pagbabago and positive. Yung iba nagbago pero palala. Mas lalong naging masahol ang buhay. Diba? It should be positive change. Sabi dito, we proclaim to you what we have seen and heard, so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. We write this to make our joy complete. Yung our joy dyan, hindi lamang yung our dyan, hindi lamang yung joy ni na John, kundi kahit yung mga sinusulatan niya. Para all of us, our joy will be complete. So ano pong ibig sabihin yan? Nung tinanggap natin ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, dapat may pagbabago na nangyari. Yung fellowship natin ay nagbago. Yung mga sinasamahan nating tao ay nagbago. Pero hindi ka naman sinasabi na kalimutan nyo na yung iba. Kasi how can you win them? Kung magpapaka-isolate tayo na tayo lang. Pero,
dapat our source of strength, no? Our source of encouragement is one another. Tayo muna. No? Kaya nga, sabi ng Panginoon, no? Sabi po ng writer ng Hebrews, huwag niyong kakalimutan yung pagtitipon. Because that's the time, no? We strengthen each other. Ginawa ito ng Panginoon, itong church. No? Hindi lamang para meron tayong gagawin tuwing linggo. Meron tayong pupuntahan tuwing linggo. Hindi po. The purpose why we come every Sunday is to strengthen one another, to help one another, to pray for one another, and to worship the Lord together. Okay po? So, dito po, pagka nagkaroon tayo ng bagong fellowship, meron din po tayo totoong kagalakan na mararanasan. No? Hindi mo ito mararanasan kahit na marami kang pera, marami kang friends, marami kang properties, no, mataas ang iyong posisyon, you will never be satisfied by those. You can only experience real joy when you are with the Lord. When you have a new relationship sa Panginoon. Okay? Sabi mo dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7. Basahin niya po natin. Ready? Start. Therefore, if anyone thinks Christ is a new creation, all things are passed away. Behold, all things are become new. Mga kapatid, ito ang number one na sign na tinanggap mo ang Panginoon. Pagka may nagbabago sa iyong buhay. Sa mga Bible studies ko po, yan po ang lagi kong ina-emphasize. No? Hindi kailangan na marami agad na magbago. No? Pero, one thing is sure, may magbabago. Okay? Unti-unti, no? Nababaguhin ng Panginoon ang ating pong buhay. Many times in my life, nag-doubt po ako sa aking kaligtasan. Kaya maraming beses kong tinanggap ang Panginoon. Siguro more than 10. Kasi nag-doubt talaga ako. At kinausap ko si Pastor, sabi ko, Pastor, nagdududa ako sa kaligtasan ko, totoo ba yun? So, sinabi niya sa akin na ang unang gawin mo, kasi ginawa daw ito ni Pastor Wally. Nag-doubt din siya si Pastor Wally. So ginawa niya, tinanggap niya ang Panginoon sa ilalim ng puno ng mangga. Okay? Kasi ginawa niya doon sa ilalim ng puno ng mangga na yun, tinagyan ng cross. Kaya sabi niya, every time na magdududa ako, babalikan ko yung puno niyo. At pag nakita ko yung tagang yun, ma-assure ako na tinanggap ko ang Panginoon. Kasi alam niyo po, ang Diablo, gagawa talaga siya para magduda, para sasampalataya ka lang, maliligtas ka na. Sasampalataya ka lang sa Panginoong Kristo, pupunta ka na sa langit. Kulang yun. Diba? It is not enough. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. No? Kung meron pang kailangang ibang gawin, maliban sa kamatayan ng Panginoon, hindi Diyos ang nagligtas sa atin. Hindi siya Diyos. Sapagkat hindi pa pala enough yun. Yung kaligtasan na binigay ng Panginoon. Or, iba yung Diyos na nagsasabi sa inyo ng kaligtasan na hindi enough ang sakripisyo ng Panginoong Kristo. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa Biblia na ating pinag-aaralan, it is enough. No? Ang sabi nga ng Panginoong Kristo, bago siya mamatay, it is finished. Tapos na yung kaligtasan. Sasampalataya lang po tayo, mga kapatid. Diba? At maliligtas na tayo. Parang parang napakasimple. Hindi po. No? Hindi po simple yung kaligtasan natin, mga kapatid. Diyos ang namatay, nagsakripisyo. Kasi kung tayo ang aasahan ng Panginoon na magligtas sa ating mga sarili, kahit may siyam na buhay tayo, mga kapatid, hindi enough yun. No? Kahit na siyam na beses tayong patayin, hindi enough yun para maligtas tayo. No? Kailangan ng Diyos. No? Siya ang mamatay para maligtas po tayo. Kailangan ng Diyos. No? Bakit Diyos? Sapagkat ang Diyos ay walang kasalanan. Walang tao na nabuhay sa mundong ito na walang kasalanan. Lahat po ay meron. Kaya wala tayong kakayahan, wala tayong chance, no, para iligtas ang ating mga sarili. Kaya makita po natin dito, mga kapatid, ang Diyos lang din ang makakapagbago ng ating buhay. Okay?
Kung may nagbago sa iyong buhay after you received the Lord, no? If you had a positive change, then you are a genuine witness. No? Sapagkat pag tinanggap natin ng Panginoon, ganito po ang pagbabago na mangyayari sa buhay natin based on this verse. Una, magkakaroon tayo ng bagong posisyon. No? Before, according sa John chapter 8, verse 44, anak tayo ng Diablo. No? Bakit? Sapagkat kung ano yung gusto niya, yun ang ating sinusunod. Yung pagsisinungaling. Diba? Siya ang ama ng kasinungalingan. Diba? At tayo, lagi tayo nagsisinungaling. So, sino tatay natin? Ang Diablo. But thank God, sabi ng John 1:12, lahat ng tumanggap sa Panginoong Jesucristo ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Meron kang bagong posisyon ngayon. You are not the son of the devil anymore, but you are the son of God. Diba? Anak ka ng Diyos. Second, makikita po natin dito, you will have a new perspective. Yung way of thinking mo, unti-unting babaguhin ng Panginoon. Okay? Yung pananaw mo sa buhay, no? Unti-unti po yung babaguhin ng Panginoon. Nung sinabi na, if anyone is in Christ, he is a new creation. No? Hindi niya babaguhin yung mukha mo, no? O yung physical appearance mo, kundi yung iyong pag-iisip. No? Kung dati, pagka may problema ka, no, talagang feeling mo, no, katapusan na ng mundo. Di ba? Pero pagkasama mo si Kristo, mapapansin mo. No? Unti-unti, inaayos niya yung takbo ng isip. Kung dati, maikli ang iyong pasensya, ang bilis mong magalit, no? Mapapansin niyo to, ito, in my experience, unti-unti, no? Unti-unti. May mga times na nakakalimot ako, pero salamat sa Panginoon sapagkat, again, hindi siya nagsasawa, no? To change us. No? Unti-unti, binabago tayo ng Panginoon. Okay? And then, you practice. Okay? Bago ng kilos. Magbabago tayo ng kilos. Again, unti-unti. Babaguhin ng Panginoon ang kilos natin. So, tatlong ito. No? Kung may nakikita kayo sa inyong mga sarili na ganito, then you are a genuine witness of Christ. Hindi lang tinanggap mo si Jesus. Pangalawa, dapat may pagbabago. Positive change in your life. Okay po? Ang sunod po, ito ba, sabi pa dito sa 1 John chapter 3, verses 7 to 10, Dear children, do not let anyone lead you astray. The one who does what is right, is righteous, just as he is righteous. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Okay? No one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child, nor is anyone who does not love their brother and sister. Okay, mabigat yung yung last. Kagalit ka sa mga kapatid mo or sa mga kapatiran mo, sabi na, you're not a child of God. Kasi ang totoong anak ng Diyos, no? Well, hindi natin maiiwasan magalit. Hindi natin maiiwasan. Pero, ang pwede natin gawin ay patawarin sila. Yun ang lakas na ibibigay sa atin ng Panginoon. Yung kakayahang magpatawad. Di ba? Yung kakayahang magpatawad. At yun po ang doon natin kailangan ng kapangyarihan ng Panginoon. Maraming mga tao everyday, no, ang nakakasalamuhan natin, hindi natin alam, no, kung sino yung mga tao na uubos ng pasensya natin, di ba? Sa mga driver dito, no, pwedeng tayo ang umubos ng pasensya nung ibang driver, or sila ang umubos ng pasensya natin.
Diba? Or yung kausap natin, kaklase natin, office mate natin, boss natin, or kung sino man. At yun nga, naniniwala ako na normal lang na magalit. Ang hindi normal ay yung hindi tayo magpatawad. Diba? At napakahirap gawin ang pagpapatawad. Kaya nga ang Panginoon ay pumasok sa buhay natin. Kaya nga dumating ang Panginoon to destroy the works of the devil. Yung hindi pagpapatawad, trabaho ng diablo yun. No? Yung pag-iisip na gaganti ka, trabaho ng diablo. But praise God because the Lord Jesus Christ came. At kung nasa sa iyo ang Panginoon Kristo sa bagong ito, you have the power to forgive. You have the power to do what is right. You have the power to obey the Lord. You have the power to avoid yung ways ng kalaban. Okay? So, ito po ang mga pagbabago na mapapansin natin sa ating mga sarili. Once na tinanggap natin ang Panginoon. At once na nakikita po natin ito, and for sure, kung sigurado po na tinanggap ninyo ang Panginoon, makikita nyo po ito. Then you are a genuine witness for the of the Lord. Okay, so yun po ang pangalawa na makikita po natin sa apat na descriptions ng genuine witness. Ano nga ba yung una? Second, ang pangatlo po ay passion and concern for the lost. Okay? Meron kang masighi, matindi na pagnanais, no? Sa mga naliligaw ng landas, natulungan sila. Okay? Ang sabi po dito sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4, pansinin niyo yung word na, this we proclaim concerning the word of life. And then, inulit po ni John, ano? Sa verse 2, we proclaim to you the eternal life. And then, verse 3, we proclaim to you what we have seen and heard. So, dito po sa passage na ito, 3 beses niya sinabi that we proclaim, no? I testified, or I testify, na itong nakita namin, no, ay totoo at dapat ninyong pakinggan. Na ang Panginoong Jesucristo, no, ay dapat ninyong tanggapin. Alam niyo po sa Biblia, pagka inuulit ang statement, ibig sabihin nun, importante yun. At pagka inulit yun, ibig sabihin, kinukulit ka nun. Kailangan pakinggan at kailangan mong gawin. Dito po sa passage ito, 3 beses, I proclaim, no, I testify, no, I witness na itong Kristo na aming pinapangaral, totoo ito. Naranasan namin siya. Maililigtas ka niya. Mababago niya ang buhay mo. Katulad ng pagbago niya sa buhay mo. Mga kapatid ngayong umaga, meron ka bang passionate concern sa mga naliligaw ng landas? May mahal ka ba sa buhay na hindi pa nakilala sa Panginoon? Okay, ganito na lang. May mahal ka ba sa buhay na may sakit? Pagka may sakit yung mahal mo sa buhay, anong ginagawa? Oh, ito gumag. Bahala ka kung gumaling ka o hindi. Ganun ba? Or, nabigyan na kita ng gamot, bahala ka na. Hindi, di ba? Pagka ang loved one natin ay may sakit, hindi tayo titigil hanggang hindi siya gumagaling. Tama? Ano? Talagang sisikapin natin, ano? Sisikapin natin, bibigyan natin yung best natin para gumaling yung ating mahal sa buhay. Hindi ko malimutan po yung pamangkin ko, ano, sa JJ. Meron po siyang leukemia. At yung ate ko po ay na-confine sa PGH. At kailangan pong salina ng dugo every day. One night, ang lakas ng ulan. Kailangan salina ng dugo yung aking pamangkin. So yung ate ko, pipila pa ng mahaba doon sa blood bank sa PGH. Kailangan na. So narinig niya na doon sa Red Cross, may mabibili agad. Ang problema, wala sasakyan papunta doon. Siguro mga 2 kilometers away. Na ulan. Parang sini nga eh. Parang pelikula.
Sumugod siya doon. Ang lakas ng ulan. Para makabili lang ng dugo. Wala rin sasakyan pabalik. So talagang tinakbo niya. Basang-basa siya, daladala niya yung dugo. Para masalinan lang. That's how we love or we show our love for our loved ones. Diba? Gagawa tayo ng paraan. Magsasakripisyo tayo. No? Pagmahal mo yung isang tao. No? At gusto mo siyang gumawa. Mga kapatid, ngayong umaga, ang Panginoong Jesucristo, nagpakita siya ng napakatinding sakripisyo to save us. Iniwan niya ang kaluwalhatian ng langit. Pumunta siya dito sa lupa. Hindi siya naging presidente, no? O hindi siya naging dignitary pagdating niya dito. Naging alipin siya, mukhang alipin. At ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, siya ay naging mahirap para maging mayaman tayo. Siya ay namatay para tayo ay mabuhay. Ang tinding sacrifice. At again, ulitin ko, no? Yung mga tao na nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos, hindi natin alam kung ano yung mga give up nila just to reach us. Diba? Pero, kahit na, talaga nagsakripisyo sila to share the gospel to each one of us. Because they are passionate, no? In their concern to the lost. Kung walang nagtyaga sa akin, hindi ko makikilala. At marahil ganun din po kayo. Kung walang nagtyaga sa inyo na ibahagi, hindi ko alam kung may ilan sa atin dito na pinagtataguan yung mga nagsishare or kung ano-anong mga alibis and excuses. Pero salamat sa Panginoon sapagkat hindi sila napagod. No? Sa San Pablo, meron doon na 20 years. No, kilala ito ni na Brother Toti at saka Sister Bill. 20 years na sinera ng gospel bago siya tumanggap sa Panginoon. Imagine, 20 years. Eh kung ako yun, siguro 1 year tapos na. Hindi na ito ano. Wala, sarado talaga ang isip nito. 1 year lang. Yun, 20 years, ano? Buti hindi siya nag-give up nung ika-19th year. Di ba? Parang ba, sobra na siguro yun. 19th. Talagang nagtuloy siya hanggang 20th. Saka siya tumanggap sa Panginoon. So mga kapatid, ngayong umaga, ito po ang suriin natin sa ating po mga puso. Meron pa tayong malalim na concern, no, sa mga, lalo na sa mga loved ones natin na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Gusto ba natin i-share yung gospel sa Panginoon? Yun po ang ginawa ni John. Paulit-ulit niyang sinabi. No? 3 beses niyang inulit, no? Na pinapahayag ko, no? Itong nakita namin, this is true. Baga, sinasaksihan ko na yung Kristo na pinapangaral sa atin, totoo yun. Walang pwedeng magpasinungaling. Sapagkat during that time, mga kapatid, ang daming mga maling katuruan na kumakalat. No? At yung ibang mga mananampalataya, malapit nang makumbinsi. No? Yung Gnosticism, ang Gnosticism na kumakalat noon, ang turo nila, imposible na si Christ ay magkatawang tao. Because humans are sinful. Human body is sinful. Kaya imposibleng maging, kuhanin ni Christ yan. No? Magkatawang tao si Christ. Imposibleng maging 100% human si Christ. Yun ang turo nila. Pero kung kanilang pag-aaralan kung paano ba dumating si Christ dito, then they will realize na yung physical body ng Panginoon sa Kristo, it is sinless. Okay? So, ito po ang dapat na ating po suriin sa ating po mga puso at ipanalangin po natin. Let us share the gospel. Let us tell the story. Our story. Ibahagi natin kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Okay? And then sabi pa sa Romans chapter 1 verse 16, ito ang
Sinabi ni Apostol Pablo, basahin niya po natin. Ready? Start. For I am changed to the gospel of Christ, for the power of God is sufficient for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, no? For everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. Hindi ko kinakahiya ang salita ng Diyos, ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Panginoon, no? Para maligtas ang isang tao. Ang sabi niya, kung sino man ang sasampalataya, maliligtas, no? Una, mga Hudyo, pangalawa ay mga Grego. Kasi noong unang panahon, dalawa lang ang classification ng tao. Hudyo lang at Greek or Gentile. So ngayon, no, sa modern world, marami na. May mga Pilipino na, may mga iba-iba ng lahi. Na ang point dito ni Apostol Pablo, the Word of God is powerful. Kahit sino ka pa, no, tatablan ka nito. Okay? Ng salita ng Panginoon. Huwag mo lang ito ikahiya. No? You share it. Okay? Nahihiya ba tayo? May fear ba tayo sa pag-share ng salita ng Panginoon? Sana makita po natin itong bagay nito. Ito po ang kailangan ng mga tao sa panahon. Okay. Kilala niyo po ba ito? Kami na siguro dalawa ng asawa ko nakakakilala. Ito po ay si Dawson Earl Trotman. Nabuhay siya noong March 25, 1906. June 18, 1952 at until June 18, 1956. Ito po ang founder ng Navigators Ministry. At alam po ninyo, ito po si Dawson Trotman ay lumaki siya sa isang Presbyterian church. Pero hindi niya tinanggap si Christ. Maglalasing talaga siya. No? As in, 3 days nagiinom siya. Nahuli siya ng pulis. At dahil sa nakaka-attend na siya sa church, pero hindi pa niya tinanggap si Christ. Nung nahuli siya ng pulis, dahil sa tindi ng kalasingan niya, sabi niya, masave lang ako, magsisimba na ako. Makaligtas lang ako dito, hindi lang ako makulong. At hindi nga siya makulong. So nagsimula siya ng church. No? At doon sa pag-attend niya ng church, merong rolling verses. No? Kailangan mag-memorize ng verse. No? At kung sino may pinakamaraming verse na mamememorize, may prize. Eh pagkatay niya, ang daming magagandang dalaga. Sabi niya, mag-memorize ako maraming verse. I-impress ko mga babae. The following Sunday, siya may pinakamaraming verse na na-recite. The rest, baguhin nyo na. Siya may pinakamaraming verse na na-recite, 10 verses. Samantalang yung mga matagal na umahati, tig-iisa lang. No? Kaya impress yung mga tao. And you know what? Kami-memorize yun ng verse. Yung isang verse doon ang usap sa na sino mang sumampalataya kay Kristo ay may buhay na wala. Sabi niya, may buhay na walang hanggan ba ako? Parang wala yata. Pero sabi niya sa verse, if I will believe on the Lord Jesus Christ, I will have it. So nag-pray siya that night. Sabi niya, Lord, I believe in the Lord Jesus Christ. At simula nun, nagbago na yung kanyang. At nagkaroon siya ng malalim na concern sa mga hindi pa mananampalataya. At alam niyo, yung style na ginagawa niya sa pag-evangelize. Magmumotor siya, motor, tapos hanap siya nung nag-hitch, nakikiangkas. So meron siyang nakita. Pinaangkas niya, ang ginawa niya, sabi niya doon sa nakihitch sa kanya, patong mo yung baba mo dito. Tapos, pinagdala niya na napakabilis ng motor. So talaga yakap na yakap sa kanya yung nakakas, lalaki naman yun. Tapos doon sinabi niya, sinere niya ng gospel. You know what? You will have eternal life if you believe in the Lord Jesus Christ. When you die, you will go to heaven. So tanggap talaga siya. Sabi niya, I want to, ganun ang ginagawa niya, every day. Nagbumotor siya. Kaya lang, one time, may nakaangkas siya. Ang sabi nung nakaangkas niya, parang binanggit niya yung name ni Jesus. Parang, Jesus Christ, it's hard to find a ride these days. So parang, nalungkot siya na ginamit niya yung name ni Christ in vain. No?
So, ganun din ang ginawa niya, no? Nagputol, sinera niya at tumanggap siya sa Panginoon. But after 1 year, naghahanap ulit siya ng mag-hitch. Nakita niya ulit yung lalaking yun. No? At inangkas niya ulit, at gano'n na naman, nagmura na naman siya. No? Sabi niya, ako, hindi nag-grow tong taong to, ha? Kailangan kong mag-create ng material for follow-up. So, doon nag-start po, yung mga navigators. May mga materials po sila. Yung makikita niyo mga drawing doon sa, mga pictures doon sa likod. Yan po ay mga materials designed for one-on-one follow-up para mag-grow sa pananampalataya. But, ang gusto kong makita natin yung passion niya to reach the lost. Gumagawa siya ng iba-ibang paraan. Di ba? Para makapag-share ng gospel. Tayo po ba? Ano kayong paraan ng nagawa na dati? O gumagawa ba kayo? Or do you intentionally share the gospel? As I've said a while ago, hindi aksidente kung ano man ang trabaho nyo ngayon. No? Hindi aksidente kung nasan kayo ngayon. No? Hindi aksidente kung sino mga kakilala nyo ngayon. God has a purpose. What is the purpose? To share the gospel. To be a witness to the lost. No? Pag-pray natin mga kapatid ngayong umaga that we will have a passion and concern for the lost. Yung mensahe po natin, yung mensahe buhat sa salita ng Diyos, yun ang kailangan po ng bawat isa. Meron tayong passion and concern sa lost, then you are a genuine witness. Ang pangulit, hindi lamang personal connection, positive change, passion and concern. Ang pangulit, permanently committed and loyal. Permanent. Gusto kong i-emphasize yun. Sapagkat madalas ang commitment natin at loyalty natin ay depende sa circumstances. Di ba? Depende kung maganda ang sitwasyon. No? Kung hindi ka nagsasuffer, hindi ka magsasuffer, I am committed. Pero pagka may mga persecution na, no? Pag may mga hindrances na, pag may mga conflicts na, may hirapan na tayo. Di ba? That a genuine witness should be permanently committed and loyal to the Lord. No? Kahit anong mangyari, no? Ikaw pa rin ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang mga, kung atin pong pag-aaralan ang naging buhay ng mga mananampalataya, ng mga apostol na ito noong unang panahon, silang lahat ay namatay, except for John. Although si John, siya po ay nakakulong, no, sa island of Patmos. Kinulong siya doon dahil sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi siya pinatay, namatay siya sa katandaan. Pero again, he was under persecution during this time. The rest of the apostles, according to tradition, pinatay sila, nilagari, pinirito, kung ano-ano pa ang mga ginawa. Pinako sa krus because of their faith. Kasi ang gusto ng mga religious leaders that time, lalo na hindi sumasagot tayo sa Panginoon, you deny Christ. No? Sabihin mo na hindi totoo si Kristo. Sabihin mo na hindi siya nakakapagligtas. Sabihin mo na hindi siya ang Diyos. Or else, mamamatay. But they chose to obey the Lord. They chose to die. Salamat sa Panginoon sapagkat wala nang ganong persecution ngayon. Diba? Meron bang kayong narinig na pinatay dahil sa kanyang pananampalataya? Kaya sabi po ng isang article na nabasa ko, since wala nang na-membreshon sa atin ngayon to die for Christ, why don't we live for Christ? Diba? Ipamuhay natin kung ano yung kanyang utos. Kung ano yung gusto niyang ipagawa sa atin. Let's become a witness of the Lord. Diba? So, naman pag-pray natin, na magkaroon tayo ng permanent sa ating pong commitment and loyalty sa ating Panginoong Kristo. Sa ating Panginoong Kristo. Sana hindi ang basihan ng commitment and loyalty natin ay yung convenience. Kundi kahit anumang mangyari, we will remain faithful sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon
Kahit ano pang tigas ng ulo natin, He is faithful to us. Napaka-patient niya sa atin. Pinapatawad niya tayo, binibigyan niya tayo ng another chance. Pinapalo niya tayo to remind us na, hey, nagkakamali ka na, umiiwas ka na, or lumilihis ka na. Okay? Ang sabi dito sa Revelation chapter 1 verse 9, I, John, your brother and companion, in suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus Christ. Pansin yung word na in the suffering and kingdom and patient endurance. So even John is suffering and patiently enduring. Bakit? Because of the Word of God and the testimony of the Lord Jesus Christ. Alam niyo ba kung ilan taon na si John dito? He was 77 years old. Nung siya po ay naligtas, nung ma-meet niya ang Panginoong Kristo, according sa Bible tradition, 20 years old lang siya. And now he is 77. So ilang taon na yung nakalipas? 50. Or less. So makita natin dito, na yung ganong katagal. Itong matanda na siya, pwede niya sabihin na, retired na ako dyan. Retired na ako dyan, kayo naman, kayo mga bata naman. But he kept on following the Lord. He kept on witnessing for God. Kahit na siya matanda na. At hanggang sa silang lahat na ay mamatay, they are witnessing for God. Okay? As I close, hindi nyo kilala to. Ako rin. Ito ko lang ito nakita. But his name was Pastor Jimmy Warren. Ang anak niya ay si Pastor Rick Warren. Ewan ko kung narinig nyo na itong kwentong ito sa Purpose Driven Life. Ito pong si Pastor Jimmy Warren. Patay na to. 50 years siyang naging Baptist pastor. Baptist pastor siya. And then itong si Pastor Jimmy Warren na ito, ang kanyang gustong pagpastoran ay mga churches na nasa rural areas. Mga bukid-bukid. At hindi lang siya pastor, karpintero pa siya. At ang gusto niya lagi ginagawa ay mag-build ng church all over the world. At according to Rick Warren, ay meron daw siyang na-build na 150 churches all over the world. So talagang talagang siya nagpupupok, siyang nag-asikaso sa lahat. And then, nagkaroon siya ng cancer. Stage 4 cancer. So, yung last week daw ng buhay niya, kinikwento ni Rick Warren. Binabantayan niya kung ano ang mga sasabihin, yung mga last will and testament nito si Pastor G. So, sa kanyang mga panaginip, pinapakinggan niya, binabantayan nito ni Pastor Rick. Sa kanyang mga panaginip, nagsasalita siya, at alam niyo mga sinasabi niya, ilan yung mga tabla na na dineliver nyo? Ilan yung mga pako? Ilan pa yung church na ating kailangan itayo? Yun ang kanyang mga naaalala sa kanyang dreams. Sabi niya, hindi niya naalala yung mga pinuntahan niyang bansa, yung World War II, hindi lumalabas sa dream. Ang mga dreams na lumalabas sa kanya, yung mga ginawa niya for God. At ito yung pinakamatindi. Yung last night niya. Na siya ay malapit na mamatay. So, nandun na si Rick Warren, yung asawa niya, yung pamangkin niya. So, talagang dying na siya. Mga few hours na lang mamamatay na siya. Bigla siyang tumayo. At ang sabi nila, why are you standing up? Do you need anything? No? If you need anything, just tell us and I will do it for you. Pero ganun pa rin, tayo pa rin siya ng tayo. Hanggang sa sumigaw na yung asawa na Rick Warren. Sabi niya, I tell you, you're dying. Sabi niya gano'n. Just tell us what you need and we will give it to you. Alam niyo sabi niya, I want to reach one more for Jesus. At paulit-ulit niya yun. Pinipigilan siya ni Rick Warren. I want to reach one more for Jesus.
Hanggang sa inyo, sabi niya, na-convince finally na hindi niya na kaya. Then, pinag-pray na siya ni Rick Warren, no? Sabi niya, Lord, thank you for the legacy. Oh my God. Sabi niya gano'n. And then, sabi ni Pastor G, kay, parang nilihan siya, sabi niya, son, I want you, from now on, I want you to reach one more for Jesus. Kaya sabi ni Rick Warren, that night, I know what I'm going to do for the rest of my life. This is the reason why I'm doing this. I want to reach one more for Jesus. So, it is an eye-opener to me also. As I've said a while ago, hindi aksidente. The reason why we're here is for us to reach one more for Jesus. At mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan. Binigyan tayo ng Panginoon ng karunungan. Binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon and opportunity to reach one more for Jesus. Sabi dito sa ating pinag-aralan, we are genuine witnesses. Kung tayo ay merong personal connection with the Lord, positive change, passionate concern, and permanent commitment and loyalty. Si Pastor Jimmy, until the day he died, he wants to reach one more to Jesus. Sana mga kapatid, yun din po maging motto natin sa buhay natin. We will reach one more for Jesus. Huwag na tayong mahiya. Huwag na tayong matakot. Sapagkat yung nag-share sa atin, hindi siya nahiya, hindi siya natakot. Kaya tayo natin. Mga kapatid, salamat sa Panginoon sa kanya salita natin. Tayo pa yung nalangin. Panginoon, salamat po sa salita mo na narinig namin ngayon. Panginoon, salamat sa inyong kabutihan sa bawat isa. Salamat sa inyong kapangyarihan. Salamat po na sa kabila na makasalanan kami at dapat kami na parusahan sa impyerno. Sinugo mo ang Panginoong Jesucristo para mamatay dito sa krus. Para iligtas kami kung kami sasampalataya sa Kanya. At ngayon, Lord, na kami ay tumanggap sa Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas ng loob. Bigyan mo kami ng salita to share this to others. Help us to be genuine witnesses. Sapagkat meron kang kwento, meron totoong pangyayari na nangyari sa buhay namin na gusto mong ipahayag namin sa mga tao. Kaming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.